Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng limang ito. 950 million in gross losses, Mr. Grabe, President. no? Base Imagine ninyo, 950 million mga kababayan, no, yung kanilang pinatalo. No, diyan lang po sa casino. Tapos magkano lang naman ang sahod ng mga to? No, so paano sila nakakapagpatalo? No, yung 5 katao na yan na umabot ng 950 million pesos mga kababayan. 'Di ba? Nakakalula talaga, almost 1 billion. No, yung kanilang pinatalo, no, diyan lang sa casino. 'Di ba? ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Grabe, dumadayo pa, no? Itong si former Assistant District Engineer at OIC, District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. Grabe. Halos hindi sila nagkakalayo ng OIC Assistant District Engineer niya na si JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo sa iba't ibang mga kasino. Ang former district engineer na si Henry Alcantara na hindi naman tumanggi na pumapasok at nagsusugal sa kasino ay nakapagpatalo ng 68,000 pesos pero bilang Henry Alcantara lamang yan. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Hindi rin natin sinasantabi ang milyones na pinatalo ng mga DPW's employees na nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42.4 million pesos. Akala siguro ng mga ito ay maaari silang manatiling multo o incognito. Ito ay isa lamang sa tambak na pagkakamali nila, Ginoong Pangulo. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto na naman ang ating pag-uusapan natin ngayon. Ito pong malaking pasabog ni Senator Ping Lacson mga kababayan, no? Unang-una, congratulations muna kay Senator Ping Lacson at siya na uli ang may hawak po. Siya po ang bagong may hawak ng Blue Ribbon Committee mga kababayan. Okay, so ito po, pag-usapan natin, no, isang malaking pasabog mula dito kay Senator Ping Lacson na kung saan, no, ibinunyag po niya na nagpatalo po, no, etong mga tinaguriang BGC boys mga kababayan ng DPWH. Grabe. Nagpatalo ng halos 1 bilyong piso mga kababayan, no? Grabe itong mga antindi. No, ang titigas ng muka. Diba? Imagine ninyo yun, 1 bilyon pinatalo lang sa casino mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Yan, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Okay, so wag na natin patagalin to at ating pakinggan ang mga pasabog nitong si Senator Ping Lacson. No, ito po ay kaugnay pa rin mga babayan ng mga flood control projects na ito nga pong mga engineer ng DPWH mga babayan, no, kinasasangkutan po nila, no. Okay, so eto na. Let's go. The thing speaks for itself. I will now proceed, Mr. President. Exactly 3 weeks ago, I took this floor to expose what I call the flooded gates of corruption, a dam of deceit that is burst open, unleashing the tales of insatiable greed that continue to drown our nation. Simula na mabuksan ang agos ng usapan tungkol sa mga anomalya
sa DPWH, bumuhos rin ang katakot-takot na ulat mula sa mga netizens at karaniwang mamamayan na nagmamatsyag sa mga substandard at ghost projects sa iba't ibang dako ng kapuluan. Kasabay ng bugso ng puot ng taong bayan laban sa iba't ibang personalidad na di umano ay sangkot sa pagsasamantala sa kaban ng bayan. Ang halos nagkakaisang sigaw ng lahat. Dapat may managot, dapat may makulong. Our frustrated countrymen cry in unison. Name, shame, and prosecute. We in this august hall share the same frustration, except for the chaos and anarchy in the streets and in some public and private properties, which hopefully will not escalate. It is but right and just that we all demand that heads must roll and those responsible must be put behind bars, whichever agency or office, even those in high towers of power, they may come from. Justice must catch up with these people because enough is enough. Having said that, my office is fully committed to submit the overwhelming loads of reports we receive on substandard and ghost flood control projects to the concerned authorities in view of the forthcoming investigation by the yet-to-be constituted independent probe body. To this end, we decided not to include the same or similar anomalous flood control projects anymore in my follow-up privilege speech today. Instead, I will focus on sharing with you the various forms of corruption in fine print. Evidence so telling that it will nail the coffin for the summary dismissal and or prosecution of these culprits with a warning that what you are about to see may be hazardous to your health in that it will make your blood boil over the maximum normal systolic and diastolic thresholds. Ang kulit. First, ano daw, kukulo daw ang dugo ninyo sa galit dito. Hindi, no? Sa sobrang galit dito sa mga to, no? How the fruits of corruption are being squandered, albeit partly by these officials, entrusted to protect people's lives and low-lying communities from the devastation caused by typhoons and low-pressure areas. And when I say partly, I do not mean paltry sums of money, Mr. President. Second, how the same officials maneuver and manipulate the processes and procedures involved to collect from unaccomplished or uncompleted, even ghost projects perpetrated by these incorrigible and probably beyond redemption government officials. Unahin po natin ang mga tinaguriang BGC boys. We delve so deeply into the web of corruption involving the culprits behind the notorious Bulacan flood control disaster. Sa lalim po ng inabot ng aming pagsisiyasat, sukdulang nakakarimarin na ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high in the many corners of casinos across the country. Grabe, no? On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers, and whatever else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Oh. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. At siyempre, nagtatago sa mga aliases ang BGC Boys. Let me do a roll call, complete with valid identification cards like driver's licenses from the Land Transportation Office, but this is a separate matter to be investigated, my distinguished colleagues. Oo, kasi iba nga yung pangalan ng mga nakasulat mga kababayan doon sa mga driver's license na to. So meron ding fixers. So dito magkakaroon din ng investigasyon na sigurado ang LTO pagdating sa mga ganito. Ang kakasibak lamang na DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4A at dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara alias
Joseph Castro Villegas. Mm. OIC District Engineer ng Bulacan, 1st District, Bryce Erickson G. Hernandez, alias Marvin Santos de Guzman. Assistant District Engineer, JP D. Mendoza, alias PJ Castro Asuncion. DPWH Engineer 2, RJ Dumasic, introducing himself as a contractor from Sims Trading Corporation with alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego as himself. They may hide their identities, but having spent practically all my law enforcement years conducting intelligence and investigative work, I know criminals when I see them. No matter how real-looking their IDs are, no matter how long they were able to thrive in the shadows, no one can shield them from the day of reckoning that they deserve. Lalong-lalo na kung lantaran at walang pakundangan na ang pagnanakaw at paglustay ng kaban ng bayan, Mr. President. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. Grabe, President. no? Base sa mga Imagine ninyo, 950 million mga kababayan, no, yung kanilang pinatalo. No, diyan lang po sa casino. Tapos magkano lang naman ang sahod ng mga to? No? So paano sila nakakapagpatalo? No, yung 5 katao na yan na umabot ng 950 million pesos mga kababayan. 'Di ba? Nakakalula talaga, almost 1 billion. No, yung kanilang pinatalo, no, diyan lang sa casino. 'Di ba? ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Grabe, dumadayo pa, no? Itong si former Assistant District Engineer at OIC District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. Grabe. Halos hindi sila nagkakalayo ng OIC Assistant District Engineer niya na si JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo sa iba't ibang mga kasino. Ang former District Engineer na si Henry Alcantara na hindi naman tumanggi na pumapasok at nagsusugal sa kasino ay nakapagpatalo ng 68,000 pesos pero bilang Henry Alcantara lamang yan. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Hindi rin natin sinasantabi ang milyones na pinatalo ng mga DPWH employees na nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42.4 million pesos. Akala siguro ng mga ito ay maaari silang manatiling multo o incognito. Ito ay isa lamang sa tambak na pagkakamali nila, Ginoong Pangulo. Interestingly, mukhang may kakaibang milagro ang dumapo sa tropang BGC Boys sa isang kasino sa Newport World Resort sa Pasay, kung saan sila ay tumabo ng 100 milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Sinuwerto nga ba sabay-sabay nanalala ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. Sa Okada naman, may naka-record na one gaming activity mula October 17 to 18, 2022, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez
RJ Dumasig at JP Mendoza, na kung saan maliban kay Henry Alcantara na nanalo ng 301,000 pesos, umuwing talunan ang ibang BGC boys dahil sa total losses na 1.75 million pesos. Grabe. Mr. President, let me show you the record of cash to chips and chips to cash transactions of the BGC boys sa mga kasino na pinasyalan nila mula taong 2023 hanggang 2025. Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas, cash to chips 1.1 billion 428 million 170,000. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. Grabe, B 1.4. as in billion, hindi M or million. Cash to chips 997,765,000 pesos. Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, cash to chips 659,910,000 pesos. Chips to cash 1,385,360,250 pesos. JP de Guzman alias PJ Asuncion, cash to chips from 2023 to 2024, 26,500,000. Cash to chips 2023 and 2024, 280,093,500 pesos. In this regard, my office has submitted their names and aliases to the Anti-Money Laundering Council since casinos are covered persons under the amended Anti-Money Laundering Act. Hindi pa po dito nagtatapos, Mr. President, ang kanilang mga kabulastugan. Sa aking naunang privilege speech noong August 20, 2025, nauna ko nang nilarawan base sa aming sources ang mag-among sina Alcantara at Hernandez na may parehong level ng pagmamahal sa pera. Itong si Bryce Hernandez, nagkalat na nga ang kanyang mga larawan sa social media dahil sa kanyang kabulastugan. Aba, hindi man lamang nahiyang pumasyal-pasyal sa isang kasino sa Metro Manila hanggang noong September 1, 2025. Habang naghihiring ang Senate Blue Ribbon Committee, si Bryce nasa isang kasino nagsusugal. Ang ibang BGC boys may record pa hanggang noong nakarang buwan ng Agosto sa paglalaro sa mga kasino. Sumatotal, habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito, at kahit booking na mismo ng Pangulo ang kalokohan, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Wala pong konsyensya mga ito, Mr. President. Kung garapalan ang pagwawaldas ng kaban ng bayan sa mga kasino, lalong garapalan ang kanilang pagduduktor ng mga dokumento para makapagnakaw. Over the past week, we scoured hundreds of pages of documents, each page painting telltale signs of how deeply entrenched corruption has become in the BGC kingdom. Patterns emerge not by accident, but by elaborate design, a framework of rigged and questionable biddings, impossible timelines of completion, manipulated progress reports, and falsified public documents. Certainly, these are not clerical errors, Mr. President. These are fingerprints of a system perfected over the years to pocket billions of funds at the expense of our people's safety and welfare. For purposes of presentation, iisa-isahin ko na ang aming naging findings. Alright, so yan mga kababayan, no? Grabe. No, ganong katindi itong ginawa na to ng BGC boys mga kababayan, no? Na kung saan nagpatalo sila ng halos 1 bilyong piso mga kababayan sa casino lang ha. At mukhang hihinalaan pa sila ngayon na sangkot sa isang money laundering scam mga kababayan. Siguro kung ganun yung kanilang sinasabi, baka may kasabwat to. Itong mga to. Dahil sabi nga dito ni Senator Ping Lacson, ayon sa kanyang report o sa kanilang pag-iimbestiga,
No, imagine ninyo, nagpatalo lang ng konti. No, tapos nag-ano sila, nagpapalit ng kanilang chips into cash at dineclare nila na nanalo sila, mga kababayan. No? So hindi natin alam pa at isa na rin sa iimbestigahan dito ay yung kanilang mga peking driver's license. So medyo malaki-laki, no, ang kakaharapin netong BGC boys na to, mga kababayan, no? Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.